Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic natin ngayon is spirit. So, when we say spirit, that is the immaterial part of man, often used interchangeably with soul, yet in scripture sometimes distinguished as the deepest seat of life, understanding and fellowship with God. It is by the Spirit that man communes with God. Unlike the body, the spirit does not perish but returns to God who gave it. While man is a unity body of soul-spirit, his spirit is not autonomous. It is like utterly dependent on God's sustaining grace. Because of sin, our spirits are dead apart from Christ. But through regeneration, the Holy Spirit renews us, making us alive to God and enabling us to worship Him in spirit and truth. So, ayon po sa Zechariah chapter 12 verse 1, a prophecy, the word of the Lord concerning Israel, the Lord who stretches as out the heavens, who lays the foundation of the earth, and who forms the human spirit within us, the person declared. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. Sinasabi dito na the Spirit was formed by God with us. So, nilikha daw po ang Diyos sa loob natin. So, hindi lang tayo basta physical body. Meron tayong spirit na galing mismo sa Diyos. Siyang source ng ating buhay at pagkatao. Next is the spirit will return to God upon death. So, ang spirit ay babalik sa Diyos pagtas ng kamatayan. Kapag natapos na ang buhay natin dito sa mundo, ang spirit natin ay babalik sa Diyos na siyang lumikha nito. Hindi ito nagtapos sa kamatayan. Next is the spirit will possess a renewed body. So, ang spirit ay magkakaroon ng panibago at glorified na katawan. Sa tamang panahon, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong katawan, walang sakit, walang kahinaan. Ito ang katawan na para sa walang hanggan. Next applications is see yourself as immortal. So, tignan mo yung sarili mo kung bilang hindi lang panandulian kundi pang walang hanggan. Hindi lang basta nabubuhay para sa ngayon. May eternal value ang buhay mo. May layunin ka beyond this life. Next is plan for both the short term and the long term. So, magplano para sa ngayon, pero huwag kalimutan ang panghabang buhay. Okay lang magplano para sa career, goals, or future dreams mo. Pero isama rin ang spiritual life at eternal future mo sa pagplano. Lastly is make a difference today and for eternity. So, gumawa ka ng pagbabago ngayon na may epekto hanggang sa walang hanggan. So, ano mang buting gawin mo ngayon sa pamilya, kaibigan o kapwa, may halaga yan. Hindi lang ngayon, kundi pati sa eternity. And ayun lang po, maraming salamat.